Hmm. So, ngayon guys, meron tayong mag heart to heart talk tayo. Meron tayong papaliwanagan dahil merong mga bitter dahil sa pagiging most beautiful, most admired vlogger of 2024, si Carla Top 7. So, of course, marami tayong masaya. Syempre, 'di ba? At meron ding mga bitter. Hindi nila tanggap ang mga nangyayari dahil ganito, dahil ganyan. So, kailangan natin ipapaliwanag sa mga ate na ito na dapat ay marunong pumalakpak sa achievements ng iba. Anyways, wag kayong ano kay Carla, bakit nyo naman inaano si Carla na nahimik yung tao? Actually, wala siyang alam dyan sa pakulo ni Pinoy History. 'Di ba? Wala siyang kaalam-alam, tapos ang nangyari siya pa yung nabash. Aray ko po. But anyways, huwag ka mag-alala Carla Bell dahil you deserve the spot. Basta embrace mo lang lahat ng blessings na meron ka ngayon. Yung mga bitter, hayaan mo silang maging bitter for life. Basta, life must go on. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog, Kalingap Rab, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Ayun, salamat sa panonood at pag-comment lalo na sa aking video or kay Wow Life. Thank you so much sa inyo guys. At syempre ngayon, sana bumili din kayo ng aming sabon, no? Wow Life Skincare Peach Whitening Soap. Kung gusto mo ng bakbakan, kung may tinatago kang libag dyan na medyo mabigat na sa pakiramdam, subukan nyo ang sabon na to. Tingnan natin kung hindi ba yan matanggal. Basta ibabad nyo lang siya ng hindi bababa sa 10 minuto. Tanggal lahat yan sigurado. Subukan nyo within 2 weeks only. O, diba? For sure, babalik at babalik ka sa sabon na yan. Anyways, sa gusto, please message me sa aking FB, Miss M's Life. Thank you so much, guys. Yun lang. Hindi! Ayun na nga. So, merong mga nagko-comment na parang hindi nila tanggap ang ranking ni Pinoy History. Di sana gumawa kayo ng rankings nyo. Sana kayo nang gumawa ng rankings para naman sa sarili nyo, ma-confirm nyo sa sarili nyo kung sino ba talaga ang karapat dapat sa top 7. Bakit nyo ba talaga pinag-iinitan yung top 7? Meron namang top 1, meron namang top 2, top 3, top 4, top 5, top 6. Bakit yung number 7? Anong problema nyo kay Carla? Anong kasalanan nyo kay Carla? Anyways, ngayon, ito yung comment ni ate na medyo nakakabobo. So, sabi niya dito, para sa akin, di ka dapat nasa top 26. Ikaw sana nasa top 7. Kung tutuusin nga, sabi niya, basta idol kita, love kita, Miss Alex Gonzaga, Sir Mike, wala kami pakialam kung idol mo si Alex Gonzaga, tsaka yung asawa niya. Actually, idol ko din yan, pinapanood ko din yan dahil maraming kalukuhan yan at nakakatuwa siya, ganun. Ngayon, sabi mo para sa akin, di ka dapat nasa top 26, ikaw sana nasa top 7. Hay, kung ludi mo talaga si Alex Gonzaga, dapat sabihin mo dyan na dapat number 1. Diba? Bakit yung number 7 si Carla na nahimik? Kung ludi mo talaga si Alex Gonzaga, dapat number 1. Ilagay mo sa number 1. Bakit number 7? Bakit talaga pinag-iinitan mo si Carla? No? Parang may something. Bakit parang hindi mo tanggap na andyan si Carla sa top 7? Yung tao na nahimik walang kaalam-alam yan sa kung anong ginagawa ni Pinoy History. Tapos, papakialaman mo yung pwesto niya kung idol mo talaga si Alex Gonzaga. Okay, sige na. Tanggalin mo yung number 1 si Alex Gonzaga, yung isa ilagay doon. Kung tutuusin, ate, si Alex Gonzaga ay ligwak ganon talaga. Better luck next time ang peg niya sa 2024. Kasi top 25 nga lang. So, yung pang 26, kalukuhan na lang yun. Mema na lang yun. Pinagbibigyan na lang siya. Kasi nga, medyo nag-comment siya doon. Pero, kung tutusin, hindi rin naman siya seryoso doon. May malay ba niya, di ba? Hindi naman siya kumikita doon sa mga ranking na yan. For sure. At hindi kailangan patunayan yung kasikatan ni Alex dahil sikat na talaga siya. No question at all. Pero baka may mga category
so on and so forth, kasi baka pinagbabasihan views, 'di ba? Who knew? Who knows? Who knows? Baka views. Kasi, si Alex kasi, ang mga uploads niya naman ay hindi naman like everyday. 'Di ba? Hindi naman everyday. Minsan nga once a week. Minsan nga, wala pa. 'Di ba? So, baka views or kung ano man. Anyways, proceed tayo sa ikalawang comment. Ito medyo nakakaano din to, nakakaloka din to. Napakasimpleng bagay, mahirap intindihin, no? Sabi pa ni Ate Ethel, lalo lang kasi nilang pinasikat si Carla. Malamang, anong ginagawa mo sa Sukmed kung ayaw mong sumikat? Siyempre, di ba? As much as possible, gusto nga natin ay worldwide ang kasikatan eh. Kung pwede lang, Ate Ethel, halos lahat ng Kalingap team nakatutok na lang sa Jumcar. Okay, Carla, ay hindi ka sure dyan, di ba? Kahit na mag-survey ka sa mga channels na nga nasa Kalingap, K-Boys, or sa mga reactors, alam mong halo-halo yan dyan. Actually, nasa mga fans yan. Kasi mas marami yung mga fans kaysa kung sino yung andito sa Kalingap. Kami, andito sa Kalingap, hindi ka kami ata umabot ng 1K, di ba? So, very kaunti lang talaga kami. Unlike sa mga fans, ang dami nyo. Sabi niya, Diyos ko, ilan pa lang ang subscribers na i-compare kay Alex. Diyos ko rin, hindi nga yan paramihan ng subscribers sa YouTube. Hindi yan paramihan. It's not about subscribers. Kasi kung tutuusin, ang mga subscribers na yan ay hindi naman kumikita yung mga content creators sa mga subscribers or followers. I think, hula-hula lang din to based to sa mga views. 'Di ba? Kasi, kung tutuusin din, yung mga nasa number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6, gano'n, wala din sila, hindi din sila active sa YouTube kung tutusin eh. Nasa sila, ibang platform, nasa black up and blow up sila. At isa pa, ang ganda ni Alex ikumpara sa kanya, pumuti lang naman yan dahil sa gluta at saka katawan naman sabi. Ay naku, Ate Ethel. Ang ganda, sabi nga nila, ganda, beauty is in the eye of the beholder. So sige, pagbigyan na kita, kung maganda para sa'yo si Alex, it is okay. Pero kung sabihan mo ang pumuti lang yan dahil sa gluta, ay maputi na talaga si Carla noon pa. Talagang maputi na talaga siya. Si Alex nga yung nagugluta. at pinabago din, pina-enhance din ni Alex Gonzaga yung kanyang ilong. Pero I don't care, wala naman tayong problema kahit ano pa mambaguhin sa sarili mo. Dahil if you want it, may pera ka, may kung pwede sa'yo, ni why not, diba? If you want to feel like magiging komportable ka, wala akong problema kung magluta man or paritoke, diba? It's not the problem. Pero sabi niya, katawan naman sabi, ay hindi ka sure dyan. Ngayon si Carla, kung mapapansin mo, makikita mo, kumpara, hindi na natin i-compare. Kasi si Alex, payatot talaga yun si Alex. Payatot lang talaga yung body shape niya. And wala talaga ding shape. Kumbaga, ganon, street. Well, si Carla, hindi siya chubby ngayon. Tamang-tama lang yung katawan niya ngayon. Sumiksi nga actually, mas naging blooming, at mas naging maganda yung aura actually, Ate Ethel. Ang hindi kayang pansinin or kung ang hindi kayang makita ang kagandahan ni Carla is bitter. Ayun, bitter lang. Palakpakan din, matuto din tayong pumalakpak minsan sa success ng ibang tao. Kahit hindi mo yan lode, okay, palakpakan natin. Ganon. Baka sa next year, ilode mo na naman ang nandyan kasi ang buhay ay wither lang, sabi ni Kuya Kim. Ngayon, yun na nga. Wag na masyadong sumakit yung bangs nyo guys dahil si Alex ay number 26 tapos dapat si Carla ay 26 tapos si Alex ang 7. Bakit hindi niya gawing number 1? Bakit yung number 7 talaga? Nag-iinit talaga kayo kay Carla eh. Hindi nyo talaga matanggap na si Carla most admired. Sigurado naman tayo na libo-libo ang nag-admire dyan. And ang nakalagay doon, si Carla is
Carla of Jomcar. So sigurado ako, if it's views ang basihan, sigurado ako, ikasama na yung mga views nila, kumbaga, kinuha doon sa mga serye. Kung mapapansin nyo, yung mga serye nila, ang daming mga million views, 'di ba? Million views. At saka, hindi na nga ata mabilang kung nakailang million views na ang Jomcar. Siguro, doon kinuha, 'di ba? Kasi kung mapapansin nyo guys, or kung naalala nyo, nung unang survey ni History, Pinoy History, is nasa top 8 ang Love Team of the Year ang Jomcar, 'di ba? 2024. So kinuha nila doon si Carla. Siguro ganun. Kasi ang nakalagay sa kanila, Carla of Jomcar. Ganun 'yon. Pero di bali na, I don't care kung anong category nila, so on and so forth, kung anong standards nila. Whatever it is, congratulations Carla. You deserve the spotlight. You deserve it. And masaya lang tayo dapat na hindi lang dito sa loob ng Kalingap kilala si Carla, pati sa labas ng Kalingap kilala na rin. And tuloy-tuloy dapat 'yan, 'di ba? So baka next year ang makasama naman sa Love Team of the Year, NC, Danjo, or kung sino pa man ang pwede, o sino pa man ang umariba this year, 'di ba? Depende man 'yan sa mga manonood kung sino yung susuportahan nila, dahil kung wala naman kayong manonood, kung wala din yung mga bashers, sama na yung bashers. I believe kasi bashers is part of the journey. So sama na 'yan. 'Di ba? When hindi sila masasama sa mga ranking na ganyan. So still, even bashers kayo, you are still part of the journey, still part of the blessing. Kung ano na lang, maraming salamat pati sa inyo, dahil syempre kahit hate na hate nyo si Carla, hindi nyo tanggap na number 7 si Carla, nag-ano pa rin kayo, 'di ba? Kumbaga, nag-ano pa din kayo ng oras sa kanya. Naglaan pa rin kayo ng oras sa kanya. So maraming salamat kasi kilala nyo si Carla, 'di ba? Akalain nyo 'yon. Anyways, ganun lang ang masasabi ko sa dalawang ito, na sa tingin nila ay hindi deserving si Carla sa top 7 at dapat si Alex. Kung idol nyo talaga si Alex, ilagay nyo sa number 1. Kung totoong nagmamahal kayo kay Alex, ilagay nyo sa number 1. Palitan nyo yung number 1 na sino ba yung number 1? Sino ba yung number 1 mo life? Sino ngayon? Janelle in Japan ba yun? Janila in Japan. Palitan nyo yun. Palitan nyo yon. Kasi hindi rin actually active yun sa YouTube pero active yun sa ibang social media accounts niya. So anyways, bakit duda kayo sa kagandahan ni Carla, at alam mo yun, minahal talaga si Carla ng ganyang mga manonood. Sa kung ano siya, tanggap siya sa kung ano siya, hindi siya perfecto, malayo sa pagiging perfecto, pero nobody's perfect, only God is. So, yun lamang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye for now.